Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aking channel. Ang inyong Kuya Ting, isang negosyanteng may dekadang karanasan na sa pagninegosyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga Chinoy o mga Chinese kung bakit napakahusay nilang magnegosyo. Alam mo bang sa Pilipinas, halos 50% na nagtatagumpay sa negosyo ay ang pagmamayari ng mga Chinese o Chinoy. Sa katunayan, 8 hanggang 9 katao na pinakamayaman sa Pilipinas ay may dugong Chinese. Kasama na dito ang legendary na negosyante na si Henry C. na dating nagtitinda lamang ng sapatos at kalaunan naging bilyonaryo. At ngayon nagmamayari ng isa sa pinakamalaking mall sa Asia, ang SM. Kaya naman pag-usapan natin ngayon ang mga ilan-ilang teknik o idea ng mga ito. Alam naman natin na marami sa ating kapwa Pilipino ang hindi marunong masyadong magnegosyo. Sana sa video na ito ay makatulong sa inyo at ma-inspired ko pa ang maraming Pilipino na magiging successful sa pagninegosyo. At bago tayo magsisimula, please like our videos at maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga tanong kung bakit ang mga Chinese businessman na galing sa China, Taiwan at sa buong mundo ay napaka-successful sa pagninegosyo. Ang malaking pagpapahalaga sa value, disiplina sa sarili, hard work, delayed gratification para sa mga pangmatagalan na benepisyo ay mahalagang factors sa tagumpay ng isang negosyo. Ang mga Chinese kasi, tinuturuan nila ang mga anak nila na maging malaya at maging matyaga sa murang edad. Tinuturuan na sila ng kahalagahan sa pagninegosyo kaysa pagiging empleyado. Naniniwala sila na ang pagkakaroon ng sariling negosyo ang susi sa matagumpay na buhay. Hindi tulad sa ating mga Pilipino na tinuturuan tayo kung gusto mong maging successful sa buhay, mag-aral kang mabuti para sa iyong paglaki, makakuha ka ng magandang trabaho. Siyempre, kahit sino naman ay pwedeng maging tagumpay sa negosyo. Pero gusto kong malaman nyo ang mga ilang mga tradisyonal na mga kaugalian nating mga Pilipino na marahil dala ng mga impluensya ng mga Espanyol na nakarating sa Pilipinas noon. Ang mga ito ay ang mga ilan na napapabagal sa iyong tagumpay o maaring makakapagpapigil pa nga. Kaya naman panoorin mo ang ating video hanggang dulo. Baka sakaling meron ka sa ilan ng mga ito na dapat mong pigilan pagkatapos mong panoorin ang videong ito. Number 1, ang mamaya habit. Yung palaging sinasabi na mamaya na o bukas na lang. Isa itong kilalang huwag gawin o dapat alisin kung kaya mo namang gawin ang trabaho mo ngayon, bakit mo pa ipagpapabukas? Ang tawag sa iba nito ay pagpapaliban. Madalas mo itong maririnig sa mga taong tamad. Yung mamaya na, yung bukas na lang o wait lang. Alam mo ba na maraming oras ang nasasayang mo sa tuwing nagmamaya habit ka? Huwag na huwag mong sayangin ang oras mo dahil isa itong pinakamahalagang sangkap para magtagumpay ka sa kahit anong larangan. Dahil hindi lahat ng tao meron nito. Number 2, Filipino time. Majority na yata sa atin guilty nito. Kahit ako sa pagtatrabaho, may mga pagkakataon minsan na nalilit din naman ako. Pero hindi ko ito habit. Ang pagkakaroon kasi ng Filipino time habit, pag nakasanayan mo ito, hindi madaling baguhin ito, lalo kung feeling mo okay lang na may taong naghihintay sa'yo. Na siyempre hindi ito magandang pag-uugali bilang isang negosyante. Sino ang may gusto na makipagsosyo sa mga taong tulad nito na hindi marunong magpapahalaga sa oras ng ibang tao? Pero kung may disiplina ka, inaalam mo ang mga oras na pwede kang mahuli para makapaghanda ka ng maaga para sa mga meeting, activities o sa kahit anong event na kailangan naroon ka. Minsan may mga tao kasing may pag-iisip o pag-uugali lalong-lalo na sa mga lugar na pupuntahan na may handaan o kainan na kung sino ang mauna, iniisip ka agad na excited sa kainan. Kaya minambuti na lang ng iba na malit ng konti para hindi halata at inaasar pa. Kaya tuloy halos naging kultura na natin ang halos lit na lahat. Marami naman tayong magagandang kultura. Huwag naman sanang sa pagiging lit palagi o Filipino time tayo makikilala. Number 3, celebration habit. Tayong mga Pilipino, marami tayong celebration habit. Fiesta, birthday, binyagan,
at iba pa. So asahan mo na maraming alak, pagkain, litson o pabaon. Gusto kong banggitin sa inyo, wala namang masamang kung gumastos tayo sa mga ganitong klaseng okasyon dahil kultura na natin ito. Ang problema lang kasi dito, kung ang pinanggagastos mo dito ay pinangutang mo pa para lang makapaghanda ka ng bongga. Isang halimbawa na lang sa ating mga Pilipino, hindi ko nilalahat, pero correct me if I'm wrong, may mga bagong mag-aasawa na napilitang magpakasal dahil sa magulang. Ang nakakalungkot pa dito, na dapat hindi sana ginawa ay ang pera na ginagamit para sa pangpakasal ay pinangutang pa. Imagine mo na lang, imbis na bagong kasal, bagong buhay, may kalaki pa itong bagong problema. Number 4, 1D millionaire. Hindi naman siguro lahat pero madalas mapapansin mo sila sa mga nagtatrabaho sa mga malalaking syudad. Maraming galing sa probinsya na nangangarap na makapagtrabaho sa mga malalaking syudad kasi pangarap nila na makapag-ipon na malaking pera para sa kanilang mga plano. Pero nung nakarating na sa syudad, lusaw pangarap, parang bula dahil nagpiling 1D millionaire na. Ulitin ko, hindi lahat, pero bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Kung sa probinsya ginisang kangkong, ayos na. Ngayon, sosyal na kainan na ang palaging pinapasukan. May take out pa. Paano na ngayon yung pangarap mo para sa sarili mo at sa mga magulang mo? Maraming nagpapatunay sa ganitong pag-uugali, 1D millionaire, mahirapan ka talagang magtagumpay nito. Kahit na mga totoong milyonaryo, hindi nila ginagawa ang mga ganitong gawain. O sabihin na natin, malaki ang kinikita mo dahil sa trabaho mo. Pero wala ka namang ipon. Kaya nga maging maingat ka dapat sa mga pinagagamitan mo ng pera dahil hindi ka forever young. Magbabago at magbabago ang panahon habang lumilipas ito. Papayag ka na lang ba na hanggang dyan ka na lang? Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo, asawa at anak mo? Kaya iwasan mo o tanggalin mo na ang pagiging 1D millionaire habit mo. Bago ko tapusin ang video na ito, maraming salamat at nakaabot ka dito. Pag-usapan muna natin ang pinakamagandang prinsipyo ng ilan ng mga Chinese businessman na dapat nating matutunan. Ang isang pinakamagandang prinsipyo ng pagninegosyo ng mga Chinese ay ang pagiging kontento sa maliit na kita. At siyempre may goal sila na darating ang araw na dadami ang kita o binta nila. At hindi lang yan, isa sa pinakamalupit na prinsipyo ng mga Chinese ang taglay na pagtsatsaga at pagtitiis sa mga bagay-bagay kasi malakas ang paniniwala nila na lahat ng pagtitiis at pagtsatsaga magbubunga ito ng karangyaan. At alam nila na hindi ito minamadali o hindi kailangang mamadaliin. Kailangan ito ng mahabang pasensya. Kasi kung titignan mo ang kasaysayan tulad ng Isimol, KFC, Mang Inasal at iba pa, karamihan sa mga kumpanyang ito ay galing sa maliit na negosyo at mga murang bintahan. Okay? At sana may natutunan ka sa mga negosyanteng Chinese. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At hanggang sa susunod na pagkikita, maraming salamat.